Hello everyone. Laging tinatanong kung ilan ang pwedeng hawakan ng isang pollution control officer, ilang establishment ang pwede niyang hawakan. Isa lang ba o pwedeng dalawa o madami? Ang common na question na yan ay may common din yan na answer. At tingnan na din natin yung iba pang mga kailangang alamin dyan. Sabi po sa Dow 2014-02. Let me show it on the screen gamit ang ating internet browser. So, shown on the screen, and this is Dow 2014-02, entitled Revised Guidelines for Pollution Control Officer Accreditation. So ang tanong ay ilan ang pwedeng hawakan na establishment ng isang PCO? Sabi dito sa section 7, I will read section 7, appointment or designation of PCOs. So yung tanong na ilan ang pwedeng hawakan, siguro ang magandang tanong doon ay ilang establishment pwede siyang i-appoint or i-designate as PCO. So wala kasi tayong mababasa dito na kung ilan ang pwedeng hawakan, no? Now, base dito, I will read the managing heads of establishments, LGUs, and other government institutions that discharge solid, liquid, or gaseous waste to the environment or whose activities, products, or services are actual and or potential sources of land, water, or air pollution shall appoint or designate and seek accreditation for their PCO, provided that no PCO shall serve as such for more than one establishment. So, merong tatlong bagay. Una, may managing head ng isang establishment na mag-a-appoint or magde-designate sa isang PCO. Pangalawa, ang appointed or designated PCO ay dapat magkaroon ng accreditation. Yan. At sinusunod dito yung statement na provided that no PCO shall serve as such for more than one establishment. So, ibig sabihin sa ating interpretation, yung isang accredited PCO ay nagsaserve lamang sa isang establishment. So kung ang tanong ay ilang establishment pwedeng hawakan ng isang PCO, ang sagot natin ay ang isang accredited PCO ay dapat mag-serve lamang sa isang establishment. So hindi pwedeng more than one. Hindi pwedeng accredited siya sa isang establishment and accredited din sa iba. Yun yung provision na nakasulat sa Section 7. Now, kung titingnan naman yung isang department order, Dow 2018-07, yan, meron tayo ditong babasahin. DNR Administrative Order number 2018-07, entitled Amendment of Section 7, yung binasa natin kanina. Ito, Section 7 ng Dow 2014-02.
amendment of Section 7 at basahin natin yung nakasulat dito sa 7.3. I read and I quote, PCO for commercial banks, rice millers, dental clinics, and other small standalone establishments may apply for clustering for the designation of their PCO, subject to the approval of the EMB Central Office upon the recommendation of the EMB Regional Office. So, tatlong bagay naman. Number one, mayroong mga establishment na small at in-specify like commercial bank, rice millers, dental clinics, at yung mga katulad pa nito. Yan. Pangalawa, itong mga small standalone establishments, pwede po silang mag-group at i-apply nila bilang cluster. So, yung same services ng mga small standalone establishment, pwede silang mag-apply ng clustering for the designation of their PCO. Ano yung ibig sabihin? Merong multiple establishments na small standalone establishment, hahawakan, magde-designate sila ng isang PCO para sa cluster na ito. So, yun yung pangalawang ah, punto. Number three, ang clustering na ito, it requires EMB approval prior to designation of PCO. So, hindi mo pwedeng i-appoint agad ang isang PCO para sa isang cluster. Antayin muna na ma-approve ng director ng EMB ang request for clustering bago mag-designate ng isang PCO para sa lahat. So hanggat walang approval, individual pa rin ang assumption natin na requirement. Ano po. So pagka-approve na ng EMB director ang request for clustering, they can now designate a PCO for the cluster. So nakikita natin yung tanong doon na ilan ang pwedeng establishment na pwedeng hawakan ng isang PCO. Ang sagot natin, kung hindi approve as a cluster, isa lang. Kung approve ng director ng EMB na isang cluster, yung isang PCO will be designated for the cluster which composed of different or multiple establishments. So, yun. At kung meron ditong naku-confuse pa, mas magandang magtanong pa din tayo sa DENR Environmental Management Bureau for the proper guidance. At sayang kasi pagka na-appoint na, sabi dito sa Section 7, the managing head shall appoint and seek accreditation for their PCO. So after ng appointment, kasunod na ang accreditation. So saan tayo nag apply ng accreditation? Makikita natin yan dito sa PCO online application system through pco.emb.gov.ph. pco.emb.gov.ph. Mag-create lang ng account dito. Once na nakakapag-create ka na ng account, na-activate mo yung account, punta ka sa account mo, mag-login ka,
gamit ang email and password. Then go here sa application button, click all. Yan, makikita mo na to. Itong new application, ibig sabihin individual, and then new application for cluster. So mapapansin mo dito sa new application for cluster, you will select your region, halimbawa National Capital Region, and then you will search the name of the establishment, a member of the cluster, approved by EMB Director. So, i-add mo ngayon lahat ng mga establishment dyan na member ng cluster. No? So, example lang yan. I-add mo lahat yan at ibig sabihin nito, nag-a-apply ka ng accreditation bilang PCO for the cluster. No? Sample lang yan. So, all you have to do is to add the members of the cluster. At pagka na-approve ang iyong application for accreditation, alam kung ano yung hinahandle mong establishment, mga members ng cluster. Okay? So, balik tayo dito sa Section 7, Appointment or Designation of PCO. Dapat mag-serve lamang sa isang establishment unless approved as a cluster. So, thank you very much for time listening. And if you have more questions, you can type it below. Thank you very much, everyone, for time listening, and God bless us all.